Once again, welcome to Rev Up Moto. This is Papa Bolt Motovlog, your host for today. And this is our 7th episode. And we have our guests, mga taga BJMP. Palakpakan po natin sila. Yan. And syempre, we have the two riders here from, syempre, lagi namin kasama pagka nag-ride. Nandiyan si Swansea. Yan. Si ating rider nurse. And also, we have Mamaw Moto. Yan. And nga pala, this is our 7th edition. So we would like to thank also Wiltech, Boss Roscoe Odulio, VP for Sales and Marketing, and Wiltech Group of Companies. Siyempre, nadyan din si Boss Philip Garcia, Regional Manager Central Luzon ng Big Bikes Division. And siyempre, yung aming kaibigan ni Sir Joel Eliao. So, Manager of Wiltech Big Bikes Pangasinan. Yan. Yan po ang aming mga kasama. And syempre, we would like to thank Wiltech, Big Bikes Pangasinan for having this place for our Moto Talk for today. And once again, welcome to Rev Up Moto. So, ito po yung mga papag-usapan natin ngayon. It's regarding about the riders and mga nangyayari sa loob ng BJMP. And syempre, mga pinapag-usapan natin doon is yung iba kasi parang pagka sinabi BJMP. Ay parang alups yung mga tao, di ba? So, tanong po natin si Chief Landar. Sir, ano po ang posisyon nyo doon sa BJMP ngayon? Dagupan po, no po? Sige po, pakilala muna kayo. Okay, Papa Bolt. I'm Inspector Aldrin Landar from Dagupan City Jail Mail Dorm. Presently assigned as Assistant Warden for Dagupan MD. Yun, hindi lang yan warden. Riders din yan, sir, di ba? Di ba, sir? Gano'ng katagal na kayong rider, Sir Landar? Since 2015. Tagal na. Way back 2015 pa. Sir, ano po ang mga trophy natin kung ilang semplang na? Yung medyo worse, nakadalawa na po. Dalawa na. Dalawa pa lang guys, ako tatlo na eh. Masama ito ko kay Sir Landar. And next award from BJMP, and we have... And JO2 Lorena Coquia from PGMP Ordinated District Shield Female Dormitory. I'm the Community Relations Service Officer. So, Community Relations Yes. Service. Yan. So, ibig sabihin, alam na natin kung sino hanapin natin pagka na doon sa loob ng BJMP. Next is... Yes po, good afternoon po. I'm JO2 Cynthia Layugan, Welfare Development Officer. Uy, welfare to. O, dito naman tayo sa ating parting kaliwa ko, yung nauna natin Hello na... po. Yes po. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po si JO3, Cheryl Ann N. Tamayo, ang Chief Welfare and Development Officer ng Ordineta Uy, District cheap Jail. to May dormitory po. Ayun, so kayo na mamahala ng mga dormitories nila. Sa welfare and development po ng Yun. ating mga PDL. Sa mga So, programs po para sa Yan. So mamaya papag-usapan natin yan at mamangha sila kung ano meron dyan sa mga programs natin. And next is ang ating magandang chief. At JO3 Maria Rialin Paraino po, Chief CRS po ng Ordineta District Jail Mail Dorm. So customer relation din to, Co- CRS. Community relations. Oo, community relation to. Ibig sabihin sa mga communities, no? Yes, mga activities din Mga po. In and activities. out kami yung bahalang makipag-coordinate. Wow. Puro nakakamangha. Ito naman yung isa natin, yung pinaka-last natin na tatanungin. Good afternoon everyone po. JO3 Rachelin Pato po from Dagupan City Jail Female Dormitory. Siguro po ako po yung naiiba kasi ako po ang unit investigator. Oy, unit investigator, mamaya maganda pag-uusapan natin dyan. Mga imbestigahan yan. Okay, and na dito ang ating isang motovlogger and is the president of Tubo Riders Club. Pakilala ka, ito yung ating camera. Good afternoon po sa lahat, Chief, Ma'am, Sir. Chester Masiglat po pala, aka Mamaw Moto, representing Tubo Riders Group. At ako yung president nila at member ng Team United for Content and Camaraderie, UCC, taga Malasiki. Yun, taga Malis, kababayan ko yan. So next is our riding nurse. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. I'm Swansea Mangawang po, Tubong Isabela, Ilocana. Oy, Ilocana yan ha. Matibay ito. Hindi nga ako marunong magsalita ng Ilocano po yan. Okay, so... Nurse po sa Region 1 Medical Center po, sa OB Ward. Nurse yan guys ha, nurse. Marunong mag-alaga ha.
Okay, bigyan muna natin ng tanong yung ating mga motovloggers bago tayo bumunta sa ating mga maiinit na usapan at magagandang usapan. Sa ating mga motovloggers at sa ating mga riders, gaano katagal ka ng rider? Nag-start ako mag-motor 2012 and then na-expose ako sa riding community is year 2015. Okay, paano ka naman napunta sa pagiging motovlog? Mag-motovlog. Nag-start ang motovlog ko is 2020 Ay, before 2020. lockdown. Before lockdown. Ah, Sino mga idol mo dyan? Ang idol ko talaga noon sila Motodeck. Motodeck, mga motovlogger sila Kong talaga. TV. Actually, halo-halo. May mga food Sa Pangasinan, sino idol mo? Sa Pangasinan, di ko pa gaanong kwan noon kasi hindi pa ako masyado sa Motovlogging. social media. Oh, noon ngayon, talaga. sino na yung idol mo? Ayun, marami na. Ayun na. Marami na. Oo. Oh, yan. Banggit ka ng tatlo. Banggit. Kayo, Papa Bolt. Ako pala. Oh, Papa Tapos, Bolt. Actually, marami. Papa marami. Bolt, Watermax. Yan. Marami dito. So marami kang iniidolo. Ako din idolo kita sa pagtulong mo eh. When it comes in charity, anong mga charity nagawa na ng Tuber Riders Club? Yung sunog dito sa Dagupan. Ah, okay. Yung malaking sunog Nepo, dyan. Sa likod ng Likod na Nepo yun, ano? Oo. Tsaka yung dun sa may kwan natin. Mga RFAC. Oo. Sa mga So yan, talagang ready kayong tumulong, no? Oo. So kung bibigyan kita ng challenge, sasagutin mo ba yung challenge ko? Go. Go. Anong challenge? Oh, yung challenge ko, eto lang naman. May gagawin kaming event. Hindi. Gusto mo ba tumulong sa BJMP para sa ating mga inmates? Go. Go! Oo, mama, narinig nyo na yan, ha? As long Narinig as- nyo na. Oh. Pakipalo, mamaya, i-connect kita para dun sa mga event kasi natin dyan. sa kwan din po ako, ma'am, sir, sa DepEd. Ayan. Ay, kaya naman pala. Charitable. Si Papa Chester. More on kwan kami sa administrative. Okay, last question. Ay, hindi pala last question. Isang question pa, Sir Chester. Babalikan kita na maraming beses. Ito yung question ko lang for yung bang paggagawa na ng charity, pinapag-usapan nyo ng grupo mo? Or talagang nasa puso nyo? Actually, yan, Papa Bolt, kasi may GC kami, kung sino yung nag-invite sa member, hindi lang ako, kunwari ako yung na-invite, ino-open ko sa GC namin, tapos kung sino naman sa member namin ang na-invite, ino-open din sa GC. At least pinag-uusapan namin yan kung kaya ba ng oras, kung hindi ba kaya o di may representative na pupunta. Sa Kahit bagay, paano, at least mayroong representative ang grupo. Correct. Yan. Thank you, Chester. So, bigyan natin yung microphone kay ating nurse rider. Yan. Na ating maalagain rider. Ati Sanchi. Yan. Wrong spelling. Oh, Swansea. Yan. Okay. So, anong mga pinagkakaabalaan mo ngayon? Yan. Eto kuya, sorry kuya, Papa V pala. Oh, Papa B na. Yan, mumukha akong Vilma Santos talaga ito sa kaibigan ko. Actually, hindi kami makapag-usap ng maayos sa ganitong bagay kasi wag kami nag-uusap nito ay kulitan. Pero ngayon, susubukan namin dalawa na maging seryoso. Maging seryoso. Okay, sige. Go, friend. Ayan, ang ginagawa ko ngayon aside sa pagiging Marine Reservist, nagcha-charity ako. Alam mo naman yun, di ba? Oh, nag-Marine Reservist. Nga More pala, on tanong ko. Bakit ka nag-Marine Reservist pala? Kasi wala akong plano mag-abroad. So, wala sa plano mag-abroad. Baka, ikaw ba yung nakakatin? Baka mamaya, Chief, yung Chief Happy nito, kayong mga sa reservist, ito po yung nagcha-charity, kaya wag niyo pong hanapin. Ay, hello po kay Sir Col Fabian po. Yan. Sir Paul Fabian, hello po, shoutout sa inyo. So, anong mga coming event ng ating kaibigan? Yung ginagawa ko ngayon, kuya, regarding po sa mga projects ng mga livelihood programs na Yes. binibigay sa mga PDLs, yung persons deprived of liberty. Yung ganda niyan, ano? Tinutulungan ko silang mag-market ng mga products nila. So ngayon, sa mga manonood mamaya, pagka pinaliwanag na ng mga ating mga tiga BJMP, syempre kayo, na kung ano yung product natin, hikayatin natin silang bumili. Tangkilikin naman natin yung mga kaibigan natin nasa loob. Tama. Hindi naman sila kaaway eh. Naman. Di ba? Sa pagiging nurse natin, paano natin na-incline yung charity, rides, and paano mo siya napagsabay-sabay? After pandemic kasi, nag-start yung 12 hours na shifting namin.
kung dati 8 hours lang yung duty, parang Oo, duty no. off, ganyan. Pero ngayon kasi every other day. So 12 hours duty, kahapon duty, ngayon off, ganun. So, So, may kapag time na day talaga. off, May time na talagang may talaga. oras ako. Oo. So, when it comes in mga BGNP, ano mo yung proyekto mo ngayon na mangyayaring proyekto mo? Sa mga PDLs po regarding doon sa pagbibigay ng mga hygiene kits nila by Mother's Day tsaka Father's Day. Kailan gaganapin to? Baka pwede akong matin dyan. At talagang tatawagin ko. Ganito kayo Hindi mag-usap ka ka, makakawala magkakaibigan sa akin. eh. Oo. Si Sir nga bago tayo nag-start, sinabihan ko na. So, challenge na, no? Oo, Oo. kaya... Ayan, mama, thankful saksi naman kayo, ako. ha? Thankful naman ako, tama yung sinagot niya sa'yo. Oo, di ba? Okay. So yun, sa May 8 po sa BJMP Female Dorm Dagupan, sa May 10, BJMP Female Ordaneta, Yan sa pa. June 7, sa Parang birthday ko BJMP yan, ah. Male. Birthday mo yun? Yo, parang Okay, doon happy ako birthday, doon ka doon mag-celebrate. na ako magse-celebrate sa 7, no? Mag-celebrate ka doon, Oh, June at 7. June 7 talaga yun, ang birthday ko Oo. talaga. Sa Guys, May- ano, May nga. yun guys, ito talaga is charitable talaga itong kaibigan ko to. Hindi lang naman puro ganang ginagawa. Aside from being nurse, yan ni heroes natin kasi nung pandemic hindi umuwi ito. Kwento mo naman sa akin yung pagiging nung pandemic mo. Gaano kahirap, hindi ka pinapauwi ng bahay. Yan. Nung pandemic, mag-isa ako sa bahay. Mm. Yung asawa ko tsaka yung anak ko, si Uno pa lang yung baby namin noon. Yo, si Nakatira siya Uno, sa ibang, nakatira sila sa bahay ng in-laws ko. Yes. Tapos ako nasa bahay, ang duty ko, duty bahay lang. Tapos, So talagang hindi ka pwedeng lumapit sa hindi. kanila. Ayoko, Grabe. Siyempre kuya, ayoko magbigay ng virus. Kami yung unang sinabak sa pandemic, di ba? Grabe. So yung Kami ano yung- ang pakiramdam mo? Ikaw ba'y natatakot? O Noon. sinumpaan mong pagiging nurse? Halo-halo. Sige na lang, ganun na lang ba? Ganun ba? Ano? Halo-halo yung pakiramdam nun na Emotion. natatakot ka na, ewan. Parang Dumating ganun, ba sa parang- point mo, naiyak tuloy ako. Dumating ba sa point mo yung pag-uwi mo ng bahay, gusto mo makita yung anak mo, tapos wala kang Oo magawa? naman. Parang feeling ko na, doon ko na-realize na ayoko mag-abroad. Oo, di ba? Kasi, pag after ng duty, tatawagan ko sila, video call, ganun lang kami. Tapos magdadala lang sila ng food ko, lalagay lang sa gate. Oh my God! Guys, Naalala ko yun. para parang pakiramdam ko na kaupo ako sa sarili mo na Oo, ganun yung as in, nararamdaman. ang Guys, hirap. hindi lang sila bilang hero tong dalawang to. Hero din sila kasi sa pagiging makapagkapwa-tao nila. Dahil sila ay charity riders at rider sila na tumutulong sila sa mamamayan. Hindi na yung isa nga umuon na nga eh, no? See you guys. Magkikita tayo BJMP Ordaneta at Dagupan kasama namin ng Tubor Riders Club. Palakpakan natin Tubor Riders Club. So ngayon sister, diyan ka muna at dalhin muna natin yung usapan natin dito sa mainit na ng usapan, ano. Dalhin muna natin kay Chip. Chip. Ayan. Ito yung tanong, unang-unang tanong. Kasi para sa mga viewers natin. Kasi 'di ba, maraming nakukulong. 'Di ba? Na gumagawa ng masama. Paano nila maiiwasan 'yun? At ano ang pakiramdam ng nasa loob? Sabihin niyo po sa kanila. Sa mga nanonood natin, sa mga followers natin, para hindi na sila pumasok sa loob. Anyway, kung kumpara natin yung panahon noon sa yung with the treatment, I should say na nung unang panahon kasi na bago ako sa bureau, iba talaga yung mga punishment pa noon, mga ganyan. Pero ngayon sir, with our mission na ganito, provide human safekeeping and development opportunities for person deprived of liberty. Sila yung tinatawag nating PDL na ngayon. oh. Dating inmate yan. As our contribution to a safe, just, and prosperous Philippines. So ngayon sir, nakita ko din yung how the Bureau manage yung Nag-evolve. nag-evolve ang pag-manage sa PDL. Dati kami, nung mga way back, kasi I'm member of the class 1998 sa BJMP, siguro hanggang mga year, sabihin mo na lang mga 2010, mga ganyan. 2010, Oo. ganyan. Oh. Maraming corporal punishment akong nakikita noon. Oh my Talagang worse. Parang So, sumasakit ulo ko dyan. kung iisipin mo,
that time, nakakatakot pumasok ng jail. Kasi noon, pag may kunting kamali ka lang, lumalagabog ka talaga. Lalagabog ka talaga. Or nabot ko pa yung may tinatawag kaming isolation na talagang isolation siya na doon. Wala kang maayos na tulugan, doon ka na sa sahig. Pero nung na-introduce na meron kasi kami itong tinatawag yung Mandela Rule, sir. Yung Mandela. treatment of prisoners. Doon na bago lahat. Yung mga isolation na yan, meron yan ngayon, pero magandang klaseng isolation na. Hindi na yung tulad ng dati. may na-evolve na rin. Na-evolve, maganda na. Tapos meron na kaming mga programs, mga interventions na ginagawa, especially yung sa mga welfare at development programs namin. Oo. Na pagpasok mo ng jail, hindi na yung wala kang mapapag-aralan, wala kang makukuhang mga magagandang aral or whatsoever, yung mga sa livelihood, meron na ngayon yan. Okay. So, meron na palang ganyan, nag-i-evolve na pala yan yung mga ngayon. So, before kasi talagang nakakatakot. So, guys, kung ako sa inyo, no, kung gusto nyo pakup-kup, hindi, joke lang. Sa mga nanonood dyan, don't try na gumawa pa ng masama. Pag-isipan nyo na lang maigi. So, regarding about mga, yun mga sinabi ni Sir kay Ma'am, yan. Paikot yan, ha? Paikot tayo, ha? Ayos ba kayo dyan? Okay. Paikot tayo. Mama, about your classification of work. Ano yung work mo ulit? Ikaw ay CSR. Hello. My task, Oo. Chief Community Relation Officer of Ordinary District Jail Female Dormitory. So mainly sa female PDL lang kami. Oo. Yung kinikita na may service. So, what is all about your job description? It's regarding about what? Yes, from the word itself, community. So kami yung nakikipag-coordinate sa community para at least ma-introduce namin kung anong meron sa loob ng jail. Oo, no? Yes, para kami yung parang makikipag-coordinate sa community para magbigay ng tulong. Sila mismo yung magbibigay ng tulong sa jail, sa mga PDL natin. So, just like this, trabaho to actually ng WD ang itong mga ganitong klaseng program. So, yan yung mga program. Sino ng WD. But then, we as a community relations service officer, kami ang nagmo-market ito sa labas. So we have to coordinate with the malls, with the city tourisms para i-promote ito, ma-exhibit sa labas to. Oh, yan guys. Yes, that's the least we could do para sa mga PDL when it comes to the livelihood products. So, ang gaganda naman ng products. Pwede natin makita yan. Yeah. Nakikita nyo ba guys? Nakikita nyo? This is work by the inmate. Tapos nakalagay dito, thank you for the purchase. Please continue the support products of PDL on the BJMP. So, ayan, no? Urdaneta District Jail Female Dormitory. So, hindi lang naman pagpasok nila sa loob ng jail, wala na silang ginagawa. Pagpasok ng jail, doon pinapagbayaran na nila yung mga ginagawa nila. Pero hindi pala. They have a lot of works to do, like this. Ang ganda, no? Cute. Sa mga bibili dyan, no, guys, kontakin nyo lang ang Urdaneta at Dagupan kung saan kayo malapit. May makakabili we call kayo this dito. bags of hope. So, yung bags of hope nila. Ito yung bags of hope. Ang tawag namin ito is, tama, bags of hope. Bags of hope. Yes, ecological friendly product wherein pwede itong pamalit para sa mga single-use plastic products. Kasi Oo sa nga, jail, no? bawal lang, we have Bawal, banning of diba? single-use products. So, instead of using cellophane, pwede silang gumamit ng mamili colored ka, bags. ganito na lang gamit mo, at least matibay pa. Yes. Di ba? Tapos pagka bumili ka sa tindahan, ngayon binibigay papel. Pagka bumili ka ng malamig na tubig, nilagay mo sa papel, mamaya malalaglag. Yes. Yes. So guys, tama-tama. It's very useful. Kung ikaw ay, siguro pagka makita to ng mga ibang artista, bibili nila to. Kasi pwede pang forma. Yes, 280 Diba? pesos lang. 280 pesos, nakaporma nga, di ba? Sis? Alam mo kuya, Oh. kasi di ba nasa Aguila din si, ano ang pangalan nun? Oh, basta yun na yun. Basta yun. Oo. Nakipag-coordinate ako sa manager niya, bibigyan ko sila ng bag. Wow. Guys, Tsaka ng mga purses. ng mga guys, kung BJMP. gusto niyo magpa-sponsor, Huwag ganun. lagay muna natin to dito. So, yan, dito na lang muna. Si ma'am naman, ano po ang ating job specification or job description regarding about your work? Kwento ka naman kung ano meron. Yes po sir, ako po yung Chief Welfare Development Officer ng Urdaneta District Jail Female Dormitory
Ito nga po, meron po kaming livelihood program. Ito po yung tinuro natin sa ating mga PDL upang sa ganon magamit nila yung kanilang skills and talents para sa ganon ito po is makatulong sa kanila. Itong mga livelihood workers po natin is yung kanilang pong share, yung wage po nila is pinapadala nila sa family nila. Ganon. Wow. So nagganon na talaga nababago, Sir Yes, Chief, no? Ganun na siya nababago yung slope. Hindi na siya yung tipong nakulong ka na, pagbayaran mo na lang yung kasalanan mo, wala na lang, doon na lang, matapos na lang, pero hindi pala. So ma'am, paano nyo tinuturo yan? May mga trainers ba sila or anything? Ito naman po sa Bayong Bags natin is mismong personnel po ang aming livelihood officer ang mismong nagturo po sa kanila. Wow! Yes So po. you mean to say may mga talent sila, and Yes each and po, every yung one of them, personnel. they have talent. So guys, makabangha ako kasi kala ko when you go na jail ka na, wala nang pag-asa. Ganun na lang. Pero hindi pala. So, thank you ma'am. Thank Punta you, naman sir. tayo dun sa ating isang madam. Yan, madam. Kinakabahan ka. Tapos dinagdagan pa po ng lamig sa likod Ay, ko. talagang ginawa, no? Oh, Okay, so, Sulitin natin aircon dito. naka-aircon ka na. Ang aircon kasi Okay, init. sige, sige. Mainit sa labas. Mainit sa labas, okay. bago pa ako magpatuloy muna, Yes. ang Urdaneta District Jail Male Dormitory po, sa pangunguna po ng aming butihing warden, Jail Chief Inspector Randy A. Batayan, ay nagpapasalamat po sa Rev Up Moto sa pangunguna po ni Chairman Reynan Lopez po, Thank you po. at sa CR1P, Yes po. Papa Vault po, Thank you at po. si Ma'am Swansea nga po na sa pagbibigay ng opportunity po para naman maipakilala po ang BJMP at na bilang isa sa pillars of criminal justice system nga Yes, at correct. isa sa tri-bureau na tinatawag po natin ng DILG. So, sa welfare and development po, katulad po ng sinabi kanina ni Sir na ang BJMP po ay may misyon na humane safekeeping and to provide humane safekeeping and developmental opportunities nga po sa ating mga persons deprived of liberty. Mga developmental opportunities po katulad ng mga iba't ibang welfare and development programs. Meron po tayong mga literacy, meron po tayong culture and sports, meron po tayong Yes. skills, may livelihood din po tayo, mga paralegal services na ginagawa sa ating mga PDL. So you mean to say, sa loob talaga may mga activities sila para lang silang pumasok ng dorm Yes po. at nag-aral? Yes po, sir. Parang Galing Galing guys ha. prepare po natin sila sa kanilang eventual reintegration naman po sa community para ma-prevent na natin yung recidivism na tinatawag para Yes, hindi na po correct. sila uulit. Oo, Yan. uulit. Tapos kabilang din po sa mga programa natin is yung mga aftercare programs po na binibigay natin sa mga PDL. Kung saan yung ating mga release PDL po ay nire-refer naman po natin sa iba't ibang mga offices and agencies ng government para po sila ay Para matulungan. magkaroon ng Yes ano. po, yes po. So kumbaga, parang kayo na rin yung kanilang, what do you call this, yung parang support group para magkaroon ng trabaho. Yun po. Isa sa Wow! trabaho po namin sa BJMP, Guys, nahanapan sila. ng hindi mga lang sila ganito. nakakita ng dorm. Nakakita pa sila ng trabaho. Okay. So, thank you very much, ma'am. Ngayon ko lang nalaman. Sobrang ko na dami na nalaman sa inyo. Next, ma'am. Yes, so, bali, parehas Community. din po kami ni Ma'am Lorena, community, and then at the same time, paralegal officer po ako, wherein nakafocus po din po tayo sa mga kaso ng ating mga PDL, how Yes, to oh. fast track their cases, mapabilis ang kanilang mga possible releases, so and then lumalapit-lapit din po tayo sa mga PAW, mga any queries regarding sa case nila para matapos din po agad. At saka yung mga na-adat nilang trabaho, I mean mga programs sa jails, pwede na nilang magamit paglabas po sa Okay, kanila. so ma'am, sila pala ay, meron din palang ganyang programs. So, hindi lang pala pinabayaan. Yes po, marami Inaruga po, pa. sir. Yes Ano? po, marami po. Thank you po sa inyong lahat, no. Hindi napakalaking para kayong mga hero. Alam niyo bakit? Ang daming estudyante eh. Kayo ma'am, ilan sa BJMP Urdaneta? 387 po. Malaki din ano. Yes po. And then at the same time po ngayon po is nag-undergo sila ng test classes po wherein anim na subject po ang So may ongoing. mga 6 na strands. Yes po. Wow. Isa doon is masonry, Uy guys galing. SMAW. Smaw. We have a baking and Bake and pastry. Bread and pastry. Yeah. housekeeping, computer system,
and cookery. Grabe. And then meron pa yung food and beverages. Food and beverages. Yes, So, ito yung mga bartender, no? Yes, ho. So, paglabas nga talaga na fully equipped sila. Yes, for Ma'am, their ito yung question information ko Sa inyo, parehas sa inyo, from BJMP Ordaneta and Dagupan. So, ito yung tanong. So, sobrang dami ng nagawang nilang activities at meron silang mga certificate. Do you think na galing sila sa labas, may tatak silang ganun? Nakakakuha ba sila ng trabaho, Chief? Actually, sir, last week ba yun? Yung nagmano tayo sa we have a meeting with DSWD, sir. Yung mga stakeholders doon, sir, one is yung sa employment. Kasi, sir, ang program ngayon ng DSWD, para matulungan yung mga PDLs natin na upon the release, at may mga skills silang natutunan sa loob, i-endorse sila ng DSWD, through DSWD, sir, doon sa mga manpower, ganyan yung nangangailangan ng employment. So yung meeting namin last week lang, meron doon na isang parang employment, Agency. So isa siya doon sa nag-attend na may potential yun na halimbawa, meron kaming PDL na i-endorse, pero sir, dadaan ng DSWD yun. So, ang process is, dadaan sila sa DSWD. For counseling. Hindi, sir. I-endorse sila doon sa na yon for Galing employment. naman yan. Kasi yung mga skills na na-equip nila sa loob, yun din yung i-fit kung saan sila ipapasok na trabaho. Yun, sir, ang pinag-uusapan natin is local muna kasi tinanong namin yung DSWD or yung hindi pa nila nasubukan yung foreign kasi nga doon kasi sa clearance, sir, sa NBI clearance, lalabas kasi yung kaso. Yung may hit. So, pero locally, sir, pwede silang matulungan. And isa pa doon, sir, is hindi lang po yung PDL. To include po yung family. Meron po kaming program na nagbibigay ang DSWD ng kapital na pangkabuhayan po nila. After, kahit na nakakulong pa po sila, binibigyan na ng kapital yung family na mag-start ng kabuhayan. Isa po yun sa nagiging part ng program namin, sir, para doon sa mga PDLs namin at sa pamilya po nila. Galing sobra. So, ayan, no, maraming salamat, Chief, para sa pamibigay ng information sa lahat ng mga nadyan. So, ako, hindi ko nakikita yun Kahit sa ordinary or ako vlogger, hindi ko nakikita yung mga ginagawa nyo. And I would like to thank our government for having this kind of event. Is this having a project for the BJMP and for our PDL. Kasi ang buong akala ko pagkakulong-kulong na. Paglabas wala nang hope. May kami, sir, actually, sir, marami kaming interagency coordination, sir, through dito sa mga WD natin, CRS. Sila po yung gumagawa talaga ng paraan. Paano po kami makipag-coordinate sa local government units, sa mga national government agencies, na matulungan po natin yung mga PDLs natin na upon the release or upon na nandyan pa sila sa loob, kung paano po mapabuti yung kalagayan nila. Ang galing. Guys, so ngayon ko lang nalaman yan. Ma'am, balik tayo sa iyo, ma'am. Thank you, Chief. Thank you po. Maraming salamat. Daming kaalaman ko nalaman. Sa inyo, ma'am, your job description and how you made it. Yes, sir. In behalf of Dagupan City Jail Female Dormitory, headed by our small but terrible jail warden po, Small Jail but Chief terrible, Inspector Naomi Limit M. mo siya soon, Sabalbo. kuya. Cute po kasi siya. Ay, cute ba? Cute Hello po talaga po. siya. So yun po, sa job description kasi aside from being the investigator of the unit po, Unit PDL Records Officer din po ako, then recently lang po, sa paralegal po ako. So most likely po parang kay ma'am po, more on sa kung paano natin ma-fast track yung mga kaso po nila. Coordination with the PAO, the PPO, coordination with the DOH po sa DTRC, sa Drug Treatment and Rehabilitation Center po. Doon po, sa tulong po natin, mas marami po tayo, napafast track po natin yung mga cases po nila. Instead po na magstay sila ng longer po, mas napapabilis po. Then, aside from that po, member din po ako ng management screening committee po, kung saan yung sa
ano po ng program po ng paralegal sa ano po, yung pagbibigay po ng good conduct time allowance. Okay, so yung pagbibigay ng good conduct and allowance, ito yung tipong para gumanda yung records nila. Yes po. So yun po, para naman po mabigyan sila ng ganun through the interventions po na ginagawa po ng welfare and development para hindi naman po sayang yung pangungulungan po nila. Aside from na develop na sila skillfully, binibigyan din po natin sila ng chance para makapagbago. So yun po yung parang nagiging way natin para i-control din po. Hindi i-control para no, kundi mabago po Yun. sa behavior. Ito ma'am, follow-up question. No? Ma'am, ano ibig sabihin ng PDL? Para sa mga manonood, kasi kanina pa nila naririnig sa atin. Parang tayo lang nakakaalam. Ano? So yun po, nag-upgrade because of the Mandela Rule, sabi nga nila. Persons deprived of liberty. So, hindi po natin totally tinanggal yung pagkatao. Kasi nga, tao as pa rin. BGM po is human safekeeping po ang ano natin. So, binibuild pa rin po natin yung dignity nila kung kaya binigay po ang PDL. Kasi na more persons deprived of ang napasok sa loob, bumababa na yung dignity nila. Parang wala na silang hope. Kasi nga, they're nakulong. Pero, hindi pala. Kasi ang dami yung programa na pwedeng tumaas pa yung kanilang moral at tumaas pa yung kanilang skills. Sa pamamagitan ng gobyernong ito, marami palang natutulungan. Sa pamamagitan ng BGMP, mula dito sa buong Pangasinan na, at marami pala silang proyekto. So, before natin pag-usapan yung mga proyekto nyo, shoutout muna tayo sa mga nanonood. Shoutout kay Lakwatserong Mataulawin, yan. Syempre, shoutout kay Papa Jeff, kay Madicel Betino Ramos, kay Sak, kay Abby, kay Jonah, kay Christy at kay Jessa, kay Arismas, kay RJ, kay Big Boy Motovlog, kay Ariel, kay Domingo, kay Alan Cariaga, kay Lorena Kokya. And syempre, dun sa ating mga nanonood. Ay, classmate mo! Si mga Pidlawan, si Ma'am Lorena, classmate ni Ralph Pidlawan. Classmate ka pala ng isa naming kasama sa aming production team. Wala siya dito ngayon eh. Wow, okay. Kaya pala. Nasa army na. Ito din naman nasa army na, reservist na rin. Ngayon, syempre, bago natin, bibigyan muna natin ng break konti. Pasok muna ang ating mga sponsors and ating commercial. Thank you very much. So once again, kasama natin ang mga dalawang motor riders natin at ang mga ating mga kasama from BJMP Dagupan and BJMP Ordaneta. Yan yung mga magaganda natin at mga nagwagapuhan nating mga boss. Yan. So doon na tayo, sir, sa mga livelihood program natin. Sir, ano itong mga produkto ng ating from Dagupan? Ito yung produkto ng from Dagupan, sir. So From Dagupan Mail, sir. Oo. Ito din sa amin, sir. Bayong Hiraya. Yung bags of boat din. Oo. Yung other, sir, sila na lang po mag-ano din, sir. I-ano nila. Dito So naman from Dagupan City District Mail Dorm, we have this Bayong Hiraya made by our PDLs doon po. So mga PDLs natin. Ma'am, baka si Ma'am pwede yung natin pagpaliwanag dito from Yung Dagupan. Yes, Ma'am. So regarding about mga products natin, Ma'am, ano po yung meron So tayo? sa amin po sa Dagupan Female Dorm po is we have the rugs. We Rugs. call it SILO. Silo. the Bakit sus- eh? Sustainable income generating livelihood program for embark with the welfare and development of our persons deprived of liberty. Yun po yung ibig sabihin ng SILO po. So ang main ano po natin is yung rugs. So magkano naman itong mga rugs na to? 25 pesos po each. So mga nanonood dyan 25 pesos to itong rugs na to. Ito'y gawa ng ating mga inmate Opo. So Handmade po PDL siya. pala, PDL na. Opo. Bago na. Opo. Bago na. So ma'am, ito namang hawak mo niyan. Ito po ay beaded product po, Ganda, no? mga wallets po, coin purse, iba-iba po, marami po. Pwede po kayong magpa-personalize sa kanila ng, May pangalan. opo. So guys, sa mga estudyante dyan, ng mga nanonood, ng mga subscribers natin ng Revac Moto, tsaka dyan sa atin sa Signal 106, sa mga gusto nyong tulungan yung mga ating mga PDL, so ito po yung mga ginagawa nila sa loob. Ito yung mga kanilang pinag-aralan, tas para magbigay ng generated income para sa pamilya nila, no?
So ma'am, paano po nila nakukuha yung mga kita nila? So, kagaya po nito, isa po si Ma'am Swansea na nagmamarket po ng ating mga product po para mas marami po yung makapag-avail ng ating mga produkto sa loob po. So, yung kung ano man po yung nakokolekta nila dyan is binibigay din po sa family. Sila na po Wow. yung, imbis na po sila yung bibigyan ng family nila, sila na lang po ang nagbibigay sa Wow, family parang po. para lang din silang nagbakasyon at nag-ibang bansa para kumita ng konti, no? Swansea, mga tisis, Ano? paano mo namin na-market to? Akala ko hingi ka. Paano mo minamarket? Ano, nilalapit ko siya sa mga, inuna ko yung mga kaibigan, mga katrabaho, tapos hanggang sa nakita rin ng mga ibang relatives, ibang Oo. friends sa Facebook, na may mga nakadarating na rin sa Isabela, Cavite, ganun. Wow, ang galing ano. So by means of social medias and friends, Oo. ito na 'yon. So nabibigyan niyo ng tulong. So Yes, kuya. ganyan no. So yung mga groups nyo, yung mga paano yung mga riding groups mo, nagbebenta rin sila. Ano, ang mga nag-a-avail, mga kasamahan sa Riding UPEC. grab. Wow, galing. Agila, Sa tsaka sa Agila. Kiwanis. Okay. So sa'yo naman brother, so kung bebentahan ko yung grupo ng ganito, bibili ka ba? Ima-market ko naman. Yung market Oo. natin, oo. Makipagtulungan ka na lang sa kanila Oo. mamaya. Tanong ko nga pa sa'yo, meron ba, there are chance na talaga na, as a community rider, no? May chance ba kaya minsan na pwede kayong dumalaw, dala kayo ng tulong sa kanila? Dahil, no, Mayroon. may chance. Mapag-uusapan naman yan. Napapag-usapan. Oo. Iba Kasi talaga ngayon charity rider. Ngayon ko lang din na kung yung tulad ng sinabi mo Oo, kanina diba? na hindi porke nakulong wala na. Tapos na. oo. Marami palang programa ang BJMP para So, imagine mo, Sir Chester, imagine mo, nakakagawa silang ganito. Alam ko, makina gumagawa nito, yung pala, handmade lang. Di ba? Kaya ang ganda nga ng output Kalaan mo yun, mga preso ang gumagawa. Oo. Magagawa ba yun ng tambay sa labas? Wala yung mga mas productive pa yung mga PDL natin kaysa dun sa mga nakatambay. Di ba? Chip, paano naman, ito ba, may mga, nailalagay ba nila to sa mga malls or sa mga tindahan? Ay, sir, sa SM, especially sa SM, pag may mga doon, product display, nagko-coordinate po kami doon. Wow, galing ano. So parang, pati siguro itong Robinson Slater. Pero usually sir, ang alam ko lang ngayon is SM. Tapos sir, pag may mga fiesta, yun, nag-i-exhibit po kami doon Sige sa po. LGU. sagot ko na po sa pagdating sa Robinson, kakausapin po natin. Yes, Sa thank you, sarili sir. pong event. Okay. Kayang-kaya po natin. Robinson, alam nyo na, lalapit uli si Papa Bol. Magkakaroon ng event yung riders plus the BGMP. Ito, yung benefits ito ay mapupunta sa mga PDL natin. Okay ba yon? Okay ba sa inyo? Okay ba sa inyo? Game ako dyan. Pag-usapan natin mamaya. Paano with Charity Riders 1PH. Yan. Ma'am, balik ko sa inyo yung tanong ko. Niningitian mo ako, ma'am. Natutunaw tuloy ako. Natutunaw yung bangs ko. Oo. Parehas tayo maganda. Joke lang. Lalaki si Papa Bolt. Okay. Ma'am, sa inyo naman sa, pagdating naman dun sa mga displays na yon, paano yan ginawa? Hindi ko ma-imagine kagaya yung clock ako. Babutin natin yung clock, pakita natin sa Ini sa kanya kalaki. Sa inyo yan, sa inyo. Okay. So, sa Oo. Ordaneta Okay. District Jail Male Dormitory po, ilan po sa mga dala namin is yung mga woodcraft po na gawa ng Yes, mga PDL papatingin natin. nga niyan. So, yung mga badge po na ganito, customized po, pwede po yung sa nila, yung logo nila, mga ganun po. So, Pwede po magpagawa. Guys, sa mga Charity Riders Club dyan, pwede kayo magpagawa ng sarili nyong logo. Iuukit nila, no? Para ilagay nyo sa mga offices nyo. Like, Meron din ito, po makikita nyo, napakaganda naman, no? Talagang fully varnished, tapos detalyadong-detalyado. Di ba? Would you Mga imagine? personalized na Nakita nyo yun? Ma'am, balik tayo, palit. So, ito, pure siya na solid talaga na kahoy. At the same time is clock siya. So guys, kung magpapagawa kayo ng ganito, pwede naman. Yung mga opisina, tinatawagan namin lahat ng business establishment, lalo na sa mga sponsors namin, na kung gusto nyo tumulong sa BJMP, yan.
pwede kayo magpagawa ng sarili niyong logo. Yung paggawa ng logo ay para nyo nang binili at nakatulong na kayo sa kanila. 'Di ba? Kaysa naman yung mag-donate sila, bumili na lang sila. 'Di ba? At meron pa silang items yan. Sa mga sponsors namin dyan, sa lahat ng mga sponsors namin, kapwa natin rider, kapwa natin mga kaibigan. Marami sila dito pwedeng ilagay sa kwarto, no? Mga pabigat po sa office po, yung mga So, ano ba yung papel, di ba? Nasa opisina ka, alam mo namang lakas ng ventilador. Uso ngayon yung mainit, di ba? Mainit ngayon sa loob ng opisina. Syempre, ilagay mo sa number 3 ba naman yung ventilador, dinilipit lahat ng papel mo. Bili ka nito. Bili ka nito. Ito ang tawag dito is pabigat. Hindi pabigat sa buhay, ha? Paperweight. Ito, ibig sabihin, nakatulong na to, no? Cheap, no? Ganda. Ganda. Marami pa po, sir, na hindi namin nadala. Microphone tayo. Actually, marami pa po tayong mga woodworks ang gawa ng ating mga PDL. Podium, nag-request din po tayo. May podium na rin. Yes, and then, Ang laki na. yes. Tapos nag-request, nag-order din ng isang office sa regional office sa San Fernando ng cubicle table. Wow, sa Yes, RDO. Yes, and then, meron din kami yung pangalan ng mga sa table, center table ng mga, pangalan, public servant, ganyan, or municipal mayor, ganyan. Siguro si Sir Landon, meron na sa table niya gawa ng diba? And then we have what we call here, yung painting made of, yun nabanggit ko Oo, kanina. guys, hindi ko na lang napakita Yes. sa inyo, pero next time, papakita ko sa inyo, yung painting made of ballpen lang na ibinigay kay Senator Robin Padilla. Yes po. Parang hindi drawing, pero pen lang yun. Yun, saksi ka pa nun, ma'am. Yes, kami mismo ang nagabot sa kanila with Senator Bongo. And then Yun. kay, meron pa po kay, naiabot po ba natin yung kay Sir Angara rin po ba? Hindi na po. Hindi na ho. Pero Wala grabe sila. Yes. grabe. So ma'am, yung may mga design na ganyan, nagagawa nila talaga nila yan. Yung may design na flowers na Yes, yan. meron kaming PDL na siya talaga ang in charge naman sa pagpipaint. So Galing. hindi lang actually sa bags. Lahat sa pag pumasok kayo ng female dormitory ng Ordineta, makikita mo yung mga nakapaint sa walls. Ayan, yung mga PDL din lang ang mga nagpipaint ng mga. So guys, hindi tawag sa kanila ay preso at hindi tawag sa kanila ay kulungan. Ang tawag sa kanila ay dormitory. Yes, sa Narinig ko dormitory kasi nila. sa kanya. Yes, may mga dormitory sila. So we don't call it cell. Noon kasi selda. Parang Ngayon, bababa kasi yung ano nila. ngayon eh. dormitory na siya. Yes. Yes, And so PDL, okay. parang na-deprive lang yung liberty nila. Some of their, parang na-deprive yung ano nila. By this all kinds of handmade nila. So ano pa yung ibang pinagkakaabalan nila sa loob ng dormitory? Yan. Okay. Ayan. Actually, one of our best practices, we call it Zumbironment. Uy, may Ito Zumba, naman, ha? yes. Parang collaboration of health and environment naman ito. So, nagkaroon kami ng memorandum of agreement with the DNR Senro, Eastern Pangasinan, at sa mga environmental enthusiasts na as much as possible talaga, once a month, nagkakaroon kami ng collaboration with them, nagkakaroon kami ng Zumba activities. Ayan, minsan ginaganap din namin sa loob ng meal dorm. So, Wow. combination niya. Kasama ang PDL, so mag-attend din ang mga staff ng Kayo, Senro, kayo. and then personnel, and then nag-reach out din si Warden, Jail Inspector Cortez sa other mga environmental enthusiasts na makisama sa ganitong programa namin na Zumbironment. Yan. Para naman din sa health nila. Kasi uso ngayon ng high Sakit. blood. Oo, Yes. high blood. Kay ma'am naman, kay ma'am. Naantok na yata si ma'am. Ma'am, tanong ko lang, di ba? When it comes in medical facilities, so medical naman tayo, regarding dun sa atin mga nagdo-dorm, kamusta naman sila? Paano sila paano nyo sila naasikaso? May doktor ba tayo doon? May nurse ba tayo doon? Actually, kasama namin po ang aming nurse. Tawagin Ayan natin yung po. nurse natin. Yan. Yan. Nurse na. Actually, yung nurse namin na yan, minsan nasa male dorm, minsan nasa female dorm. Halika ito, si JO2 Ma'am, lapit po Sunshine kayo dito, Bayang. ma'am. Halika Ayan. dito, ma'am. JO2. Pang Miss Universe yan eh. Yan. Tawagin natin. Ito, yan. Palakpakan naman natin. Palakpakan si Ma'am JO2. entrance. Yan. Grand entrance. Dito ka, halika. Yan. Yan. At ito na yung microphone. Yan. Yan. Okay. Just regarding about health, ma'am. So, regarding about health, pagka may mga sakit sila, may na high blood, paano nyo kinikater or paano nyo sila inaayos?
good afternoon po, sirs. Mm. Ako po ang jail nurse po ng Urdaneta District Jail Female Dorm. Opo. Ang ginagawa po namin, may regular health monitoring po kami. So, kung may nakita po kaming may sa kanila, sakit, ina-assess po namin sila and then nire-refer po namin sila sa roving doctor namin. And kung ang naman ng evaluation ng roving doctor namin is i-refer namin sa labas. Ilalabas niya to. Yes po. Nagre-request po kami ng court order para hindi po kasi namin basta-basta mailabas din po yung mga pero paano ma'am yun kung emergency like halimbawa, inatake ngayon. So kukuha pa ba tayo ng court order or emergency na yun? Kailangan Hindi na ilabas? po, sir. Okay. Hindi So na guys, ganun pala talaga magmahal yung mga taga BGMP. Yes. So case-to-case basis talaga. Kung talagang emergency na ma'am, go. So, Yes po. ano ang karamihan na nagiging sakit ng ating mga Sa ngayon PDL? po, sa sobrang init po, sir, andyan po yung mga skin diseases. O, yung lalabas yan. Kasi, Yes po. Tapos, yung mga high blood po, yan. So, paano natin, ito, normal na laging sakit yung skin diseases eh. Paano ba nangyayari ng skin disease because of the sobrang init dun sa loob ng cell? And Or sa congested din po, sir. Congested. Yes So, do BGMP have other option for, sir, kayo? Do BGMP, dahil nagiging congest sila, meron ba ang plan ang national government natin o provincial government na palaki nito? Actually, sir, ngayon may mga jail kami na nagawa na, pero hindi pa siya kasi completed. With regards to the congestion, sir, medyo ang plano ng dyan is i-decongestion talaga. I-decongest Ito naman lahat talaga ng yung jail. plano di ba? Kaso Yan ang lang, plano. yung mga nagawa kasi ibang jail, sir, hindi pa sila ready for occupation. Kaya ang nangyari, yung old building pa ngayon, ang ginagawa na lang minsan, nag-extension na lang, sir. Pero kung may time na hindi na ina-approvean yung mga project, sabihin na lilipat na lang sa bagong facility. Tulad, sir, sa Urdaneta, may bago silang building doon. Pero inaayos pa yung occupancy noon. Dito yata, sir, sa Dagupan, parang may plano dati na dalhin sa yung iba sa San Fabian, pero hindi pa naman, sir, natutuloy. So hopefully, sir, every time naman na nagpapalit ng administration or Meron naman may bago plans. kaming mga leader na namin leader na po. Yun talaga, sir, yung pinupush nila na yung mga jailis namin dito, especially doon sa congested, is ma-decongest. Actually, guys, it's not your problem talaga. Kayo is just to gumawa ng programs para sa kanila. But the problem is, hindi nga natin alam kung when or kailan. Kaya I'm calling all the kung sino man yung provincial or national government na please to fast track kasi sila din naman yung nahihirapan. Yung mga nagbabantay natin, nag-aalaga sa kanila at nagbibigay ng protection or yung kanilang gabay habang sila ay nasa loob. Hindi porket yun lang ang trabaho nila, they doesn't care. I know these people, I saw from their eyes na talagang they really care. Kasi if they don't care, wala sila dito. Hindi nila ipapaliwanag kung ano meron ito. Hindi sila dadating dito. Guys, maniwala kayo. So, I'm calling all the attentions of the national and the provincial government. Please, help our BJMP. It's not all about the puro na lang. Yes, ma'am. With due respect naman po sa health ng local government and the provincial and so the national po, it just happened po na nagkaroon po kasi ng pandemic. So, kagaya nga po sabi ni Sir, na-compromise din po yung mga budgets, which is hindi naman natin pwedeng i-focus na lang sa infrastructure po. At iset aside ang mas importante po, which is yung sa COVID nga po noon. So, with due respect naman po, binibigyan naman po kami ng tulong. Kaya lang po, naapektuhan po ng COVID-19. So yun, gaya nga po yung sa San Fabian po, kulang po kasi yun ng perimeter fence pa po. So perimeter fence. hindi pa po siya pwedeng paglipatan kasi mako-compromise din po ang security ng mga PDL po natin. Yes, so yun po, correct with due respect with the helpers naman po Helpers na natatap natin. Yes, opo. So yun nga, napag-usapan na natin dito kung ano yung mga problema at nangyayari. At syempre,
nandiyan naman siguro yung mga kasama natin ng mga charity groups natin na kung pwede, bigyan natin sila ng mga konting tulong. So nakikiusap ako kasi these guys is outnumbered sila. Ang dami ng mga yon, tapos outnumbered sila, tapos they care a lot. Ma'am, yes ma'am. Yes, total, gusto na rin naman tumulong ng mga charity, di ba? Yun, yan na tayo eh. Actually po, every Saturday, ang Ordineta District Jail, Female Dormitory, meron kaming collaboration sa GSO, Local Government Unit of Ordineta through General Service Office. So every Saturday, nagkakaroon kami ng clean-up drive activities. Wow. So galing every yan, first and last Saturdays, nagkakaroon kami ng river clean-up along Macalong River. And then second and third Saturdays naman, nagkakaroon kami ng street clean-up. So baka naman. So kasama dyan ng mga PDL natin. Ay, hindi po. Personal lang po. The personnel, yeah. Yes, so Baka naman kailangan nilang kulang. Outnumbered talaga sila. outnumbered Tulong. talaga kami. So, sa haba ba naman ng bypass road ng Ordineta? Layo nun eh. Oo. Tapos, Baka mamaya ma'am, hanggang dito na yung dila mo. Yes. Wala ka pa sa kalahati. Although kasama namin ang City Waste Management ng Ordineta at ng GSO, kulang na kulang pa rin po para linisin yung talagang mga basura na nandun sa kalye sa may bypass road. So kung baka naman sa mga gusto dyan na na tumulong sa amin. Kontakin nyo lang sila, puntahan nyo lang sila sa BJMP Oo. Urdaneta. Yan. Yeah, Ma'am, sa pwede, inyo, pwede. any projects? So, yun naman po sa amin, sa Bayanihan ni Juan. O yan. Pang komunidad po at saka sa ano po. Yun po yung BGMP program po namin sa Dagupan Female Dorm. Wherein sa adapted river naman po namin. So, Yun. we are, with MOA na rin po kami sa Environmental Management Bureau po. So, lahat po kami may MOA po. So, we maintain the Dawal River and the ano yung isang river po Diyan doon. sa So, doon po, kabila, diba? opo, Oo. yun po. Tapos may mangrove propagation din Wow, po kami. mangrove. So, kung gusto nyo po, willing po kami for collaboration with the Senro din po ng Dagupan. Yo, calling the attention of all charity riders 1PH. Yan, open po sila para magkaroon kayo ng proyekto. So para sa next year activities natin, sa mga awards activities natin, para meron kayong awards. So I'm calling the attention of all the hindi lang tayo RPAC calling the attention lahat na charity riders 1PH Ayan, nandito ang Ordineta at ang Dagupan. Ready silang mga pag-collaborate sa inyo. Nag-aantay lang sila. Yes, Saka ma'am? po, itap na rin po natin in terms with health din po kung sino po dyan yung malapitan natin regarding sa dental mission, medical mission, Yun. optical mission ho. Sana ho. Siyempre, no? yes, please. Kasi ho. hindi lang naman sila yun yung sakit nila eh. Yes ho. Dahil at times goes by, mata. Yes. Tapos, syempre, nakatutok dyan eh. Yes, Ang ho. liliit kaya niyan. Yes. Di ho. ba? At saka meron din po kaming psychometrician dyan Oh, yan. sa Ordineta Male Dorm. So, nababantayan din ng ating mental awareness ng Wow, ating mga galing. PDL. oo. So, syempre, yung mga buryong nila, dahil malayo sila sa pamilya nila, andyan po na nagmo-monitor ng ating psychometrician para makausap po sila. So, you mean to as say, part of their no homesick TCMP. din talaga sila? Yes, as part of their TCMP rin ho. So, may mga, anong tawag po doon? Yung intervention, psychological intervention Psychological intervention Yes program. po, yes po. Sa inyo, ma'am, anong meron pagka ganyan? Nabuburyong yung mga So, yun po, sa skills po, meron din po tayong regular activities sa skills. This coming May po, mag-o-open din po tayo sa TESDA. May coordination Wow. with MOA na po kami sa Maxima po. Uy, sa Maxima Dagupang, Maxima. shoutout sa inyo. Then, yun nga po, ito po, ang pinaka-promote po namin is yung silaw po nila. Kasi dito po sila mas natutulungan financially po. Yun, We would like also to thank the CSI Supermarket po, kung saan sila po yung regular na customer namin at Wow, ang galing. dinideliveran po ng product po. Yun sa mga palengke dyan, no, guys, kung gusto nyong umangkat, doon na kayo umangkat mismo sa BJMP Dagupan. Kasi yung production na nito, siguro maraming production sila. Sa mga nagninegosyo dyan, nakatulong na kayo sa mga mamayan, nakatulong pa kayo sa mga inmate natin, so sa mga PDL natin. Yes, ma'am. Actually po, ito po, we also try to collaborate with other jail
institution po dito Para sa lumaki, Region 1 oo. po para magkaroon po ng mass production po ng kasi mas kailangan po ng supermarkets natin ng ganito po. Wow. Hindi po namin kayang i-supply kahit yung sa CSI lang po, hindi namin kayang i-supply po yung demand. So yung calling the attention of all the BGMPs, yan, please collaborate with Dagupan or Daneta. Kung may mga proyekto mas maganda, masama-sama mas maganda. So Chief, any pwedeng sabihin niyo pa sa mga manonood natin regarding about BGMP? How will they know it? Yung mga sinabi nila, sir, same with the Dagupan City Jail Mail Door, may mga programs din po kami ngayon, yung sa tulad sa environment natin. Din yung sa loob po, yung sinabi nila na yung sa medical and dental. So, sa mga ka-riders natin dyan. Ayan, tinatawagan na kayo ni Chief. Kasi sir, yung grupo ko dati, na kami sa Cabanatuan City Jail, actually. Yun, galing. Kami doon, nag-feeding program. So, open din po kami sa mga feeding program, gift giving, or any donations na mapakinabangan po ng mga PDL natin sa loob at yung mga pamilya nila. Hindi lang po kasi yung PDL ang inaano natin, no, yung pag-cater ng ganyan. Sometimes, kinikater din namin. Meron kasi kami program ngayon yung child-friendly na, yung mga bata, yung mga anak ng PDL, may child-friendly area kami. So, isa dyan sa inaano din namin is, pati yung sa needs ng mga, actually ito yung inaano ko sa, sa grupo natin, sa charity. Kahit doon, may grupo pala ako, sir, sa Manila kasi galing ako doon, yung Blinkers Riders Group. Shoutout pala sa kagrupo ko dyan, yung sa Blinkers Riders sa Polcom and DILG Central Office. Okay, so ito Ang sir. tina-target namin ngayon, sir, is yung mga bata, yung mga anak ng PDL. So sabi ko nga, mag-collaborate kami sa inyo, Ma'am Swansea, sa kay boss, sa inyo din, boss. Opo. Siguro, atakihin natin yung Dagupan City. Ay, oo. Chairman, target Chairman. natin is yung mga anak ng PDL. Chairman, do yun. you accept the challenge? Accept the I-set challenge. ko lang sa kanila. Then yung local group ko dito, yung BRAP, shout out din sa BRAP pala. Ayan, BRAP. Ayun. Sa mga BRAP, hamon din sa inyo, sir. So, before makalimutan ko, in behalf of our regional director, Jail Senior Superintendent Florante Nisperos, sa may warden, si Chief Inspector Lito Lamosen, we are very grateful and thankful na may ganito kayong program opo. na sinet para sa amin. Yes, Thankful talaga kami kasi ako kasi sir, yung puso ko talaga sa pagtulong as rider is, actually sir, pati nga alam niyo yung ARPAC ni Ma'am Mavic? Yung mga arpak ni Ma'am Mavic. Mavic? Oo. Pupunta ako doon sir, nagbibigay ako ng tulong kahit mag-isa. Actually sir, na-defunct lang yung, natigil lang yung grupo. Natigil, oo. Sir, I am the president of DBJMP Riders Club National. Yun, no? Totoo Shoutout yun. sa mga Yun kasi kasama ni sir. ilan lang nakakilala sa akin dito na ako pala yung president doon. Yan, oo. Natigil lang kasi ng grupo namin sir because of the pandemic kasi nga yung dutihan namin Oo, tumagal. kahit Oo. sila eh. Pero sir, I'm trying to build yung grupo dito ngayon sa Dagupan. Yes, Mag-umpisa ulit ako dito sir. So siguro kita-kita tayo sa kalsada Yan. kung may mga charity tayo. Okay, guys, hindi lang tayo mga riders, hindi lang ARPAC. Kasi syempre, mas marami pa tayong magiging programa na, ito nga yung sinasabi ko, ARPAC is already done. Gawin naman natin is yung mga charity natin yan, kagaya sa mga bata, mamamayan, sa mga mahihirap, at syempre yun sa mga inmates natin, yung mga families nila, paano natin sila masusuportahan na alam natin na yung kanilang mga family nasa loob. Paano natin sila matutulungan? Kasi napakahirap nun. Yes, ma'am, sa inyo. Sa any naman program para sa inyo, yan. Hindi kasi sa Guban galing ako sa Dagupan Mail Door before. Ay, Meron galing ka silang, rin pala doon. Yes. Oo. Nanggaling na rin ako maski sa female door. Nag-iikutan lang kami. Actually, sa Dagupan meron din silang Pusong Alay Batang Matagumpay program. Ayan po, yan. Yes. Ulitin natin, pusong. Sa amin, Pusong Alay Batang Matagumpay program. Oo. Sa kanila, meron silang Pamilya Tayo, Tulungan Tayo program. So, same lang yon yung Ay, di ba, aim yung- na nun. Sa kanila po, yung sa may Pamilya Tayo, Tulungan Tayo, Oo. pinupuntahan nila talaga house to house yung mga dating Wow. PDL.
Sa Galing. amin naman po, anak din po ng PDL. Kung hindi naman po nakaschedule na anak ng PDL, lumalabas po kami sa plaza, nakakanta po kami ng read the book activity sa plaza. And then sa mga daycare center, nagkakanta kami ng read the book, tapos nagbibigay na rin kami ng mga snacks sa mga Ang kids. galing nito mga to, no? Hindi Yes. lang pala bantay ito sa loob ng jail. Bantay din pala Oo, sila kasi sa loob ng ano, mga community. Sa sobrang dami namin natatanggap din na tulong sa jail, in return din, tumutulong din kami sa community. Ang galing. Yes. So Galing, guys, actually, ah. sir, every month, hindi pwedeng mawala yun. We're having a symposium sa mga universities. Nagkakanta kami ng anti-drug, anti-smoking campaign, LCAC, and then penology profession. Yeah, actually, actually, ma'am, I'm the Anti-terrorism. ma'am, I'm the kung anti-terrorism, I'm the regional vice president ng RDO natin na NTF-LCAC na Wow. National Coalition Wow. Information Technology. Pwede nyo kaming invite, LCAC, sir, ma'am. kung meron kayong place sa LCAC barangay po. ninyo. Opo. Pwede nyo po kaming itap, pwede po kaming makikollaborate sa inyo. Meron kaming, may naka-assign din po sa amin dyan na jail officer para mag-discuss. Yan. Ayan. Si Oh, ma'am, guys. si ma'am Nurse, anti-smoking. Alam niyo na, meron pala silang monthly. Pwede naman tayo sumama doon. Magdala-dala na tayo ng kung ano pwede natin bitbitin. Ano? Sir, are you game? Meron pala silang monthly, no? Para lang tayo naglalaro niya. Monthly, meron na kausapin tayo ko yung schedule. mga kasama natin kaysa Oo. ibang group para Oh, yeah. O kung pwede nating spread the word sa mga charity rider, Oo. no? Tama. Spread the word. Marami sa Malasing Riders Club, di ba? Oo. Calling all groups and riders club. Hindi lang sa Malasiki, marami dito. Buong Pangasinan. Dami niyan eh. Marami. Yung minsan na yung RPAC, ito ang daming proyekto dito. Bagbagan na natin ito. Kasi yung RPAC natin, puro doon dito. Ito si sister, marami tong gantong proyekto eh. Kwento mo nga sa akin kung ano yung mga proyekto mo pang nangyari in the last few months. Hindi na yung RPAC the last few months. Madalas, kuya, di ba, alam mo naman nagsosolo ako, tapos naghanap lang ako ng mga sponsors. Tapos, so i-share sa'yo yung charity, yung ginagawa ko ng pandemic. Oo. Pero feeling ko alam mo na yon, yung time na since di ba hindi ko kasama yung family, Yes, pinupuntahan ko yung mga nagpo-post sa Facebook na kailangan nila ng nurse. Yes. Ganyan, kailangan nila ng swero. Ako yung nagpupunta sa kanila. Hindi, magkaibigan kami nito, pero alam ko na ginagawa niyan. Pero I wanted to share to you how this person is charitable. Hanggang kaya niyang gagawin niya. Alam mo yan. And I would like to thank the Swansea. No, yeah. And syempre, Chester is always like that. Ilang charity na rin niya nagawa. Ano mo sa ating mga riders kasi hindi natin, kala nila hari lang tayo sa karsada. Oo, kala nila sa kalsada lang. Kamote lang tayo. Pero hindi nila alam, every Sunday, nasan tayo? Charity. Charity. Yun yung totoo. Kaya nga, that's why we call it ourselves is Charity Riders 1PH. Yan. Kaya, yun po. Makita nyo lang kami, gagara na mga motor. Bili na naman ng mga bagong pyesa. Pero pagdating ng Sunday, kami po ay charitable. Tama. Yan, ganun po yung makikita nila sa amin. Yung tipong, ay, sila Papa Bolt, ride lang ng ride yan, ubos biyaya lang yan. Pero hindi po. Kami po ay charity riders. Yan yung, yes. Charitable din po. Kami rin po sa Ordinance Mailder, meron din kami hindi naman charity, pero parang tulong din po sa mga pamilya ng aming PDL. Ganun din yun. Magbibigay po kami ng kambing Wow. sa Obya- pamilya ng Gusto ko po ng kambing. sa pamilya ng ating PDL. Ma'am, pwedeng paampon na lang. At mag-alaga din ako ng kambing. Yeah. Bali yun po kasi, sir, ang kwento nun is, magbibigay kami dun sa mga walang-wala talagang, kasi nga po, they are considered talaga po na... Yung family man nila nasa loob eh. Yes, indigent po yung mga PDL natin. So, yung asawa nila, they're considered solo parent. So, how will they raise their family kung wala yung asawa nila? So, as tulong po sa PDL, nag-come up po kami sa isang activity which is called Care and Share. So, yun po yung magbibigay po kami ng kambing para palaguin nila yon, and then palaguin para at least maibenta nila. And then ang aming request lang, pag nagkaanak sila, manghihingi kami ng isa para ibigay na naman po sa charity kanila. na naman. Very Yes, good. so, Ang ganda and naman. then Pwede bang meron- paampon, ma'am? Yes po. And then meron din pong nabibigay din po kami ng kwan naman po, mga bigas, ganyan ho, sa mga pamilya din po. And
yun nga po, sa mga students po, we call the Orda Bida and then Book a Future. Yung Orda Bida naman ho, para lang po hindi yung ating kabataan ay hindi po maikwan sa mga masasamang bisyo. Bibigyan po natin sila ng mga sports materials para magkwan sila sa mga sports din po, malayo sa drugs. Kasi guys, talaga totoo niyan. Yes. Pag sila ay lumala, ang diretsyo nila ay sa Kulungan. Yes, sir. And then we have Book a Future wherein, yun na, kasama na rin ang reading po. And then at the same time, nag-donate din kami ng reading materials. Ang galing naman ito. Napapasok din po tayo ulit sa isang URead na kami rin po ay nagtuturo lalo na yung mga teacher by profession ng pagtuturo ng pagbabasa sa mga students din po. Kasi nga ho, gawa ng pandemic po is more on module po, di ba? So, they are not talaga aminin natin sa hindi naman nila natututukan ng pagbabasa. Galing. So yun po yung isa din po nating nakuha nung during yung pandemic Guys, ang po. gagaling nito mga taon to. Mamaya, mayroon akong ritual, ito yung ginagawa ko. Show of respect for them. At ito mga taon to. At syempre before that, let's go to our commercial 10-minute break para syempre mapagahinga to. So, papaasok na ulit sa atin si RBO. Abangan nyo si RBO ko na yung RBO. Let's go. Okay, once again, welcome back to Rev Up Moto. So, nandito tayo ngayon. So, as I promised a while ago, kasama na natin si RBO. Ano nga ba ang RBO? Ito si aking pinsan. Pakilala mo yung iyong sarili. Good afternoon po sa mga viewers. Ako po si Penser Tolentino, manager ng RBO Financing Calasiao. Sa RBO, ang ino-offer po namin na second-hand na sasakyan, saka big bike, saka sa mga lupa. Pwede tayong magpa-finance o mag-loan. Okay, so, ito ay tinatawag nating loan na ano. So, financing. Financing. So, financing. So, ang cater nyo is kotse, Kotse, motor, tsaka loan for the TODA. pwede rin. So, yung question ko lang, gaano kabilis ma-approvean sa RBO? Yan na, lalabanan ko lahat, gaano kabilis? Sa approval naman po, kaya natin magbigay ng 10 to 15 minutes pa lang, mabibigyan na kagad ng approval. Galing, no? So, sa mga mag-a-apply, Chip, baka gusto mo mag-apply uli ng bagong motor, adventure bike. Interested daw sila. Ngayon, yung interest, how's the interest naman? Pinakamababa na rin po tayo sa lahat ng financing. Ayan, they are the number one. They are the number one in North Luzon. Ano? Number 1 big bike financing in the Philippines. So, Si RBO. So it's not only do you join may mga charities ba kayo? Do you join charities din? Yung mga Ito po si Charity, si CR1P. CR1P. So doon naka-collab din. Okay. So once again, invite mo sila to go here at Wiltec. Nasa Wiltec lang sila, guys. Kung may nagustuhan kayong motor, yan ano nagagawin nila. Sa mga gusto pong magpa-finance, dito punta lang po kayo dito sa Wiltec Big Bikes. Dito lang naman di office namin sa kabila nila. Mabilis lang din po yung approval. Saka kaya din natin mag 1-day release basta makomplete requirements. Ayun, no? Kaya naman. Lalabas ka. Chip! 1-day process! Okay, thank you very much kay RBO. So, balik tayo sa mga ating mga kasama. So, balik natin kay Sir Chester. Sir Chester, any projects from your group or your blog? Ano ang meron makikita or ano ang mga plans mo to before we go sa ating mga susunod na mga magsasalita? Sa ngayon, sa group ko is busy pa sila sa trabaho. Kanya-kanya kasing trabaho ngayon. Tsaka pamilyado na rin karamihan. Pero kung may mga programs na like ganito, pwede namin pag-usapan. Okay. Mabilis lang yan, no? So, what about your blog? Do you want to invite them to follow you, to watch your videos? Ayan. Sa mga viewers, sa mga nanonood, Mamaw Moto here. Please follow me. Stay tuned lang. Nakaabang yung mga videos, di pa na-edit kasi sa trabaho din. Trabaho. Halo-halo yan. More on travel. More on travel, okay. So, sister, ayan na, nangangalikot na siya. So, incoming projects, invite them to, syempre, to like your page din, no?
And syempre, if you're willing to help din with yung mga nanonood natin, sige, invite mo sila. Pagkakataon na. Iniimbitahan ko po ang lahat na sana isupport po yung project namin together with the CR1PH na ikutin po namin ang buong BJMP ng Pangasinan. Wow! Unahin lang po muna namin ang Dagupan at Urdaneta. Wow! Kung kakayanin pa po namin. Kaya syempre kailangan po namin ng support po ninyo para mabigay po yung mga pangangailangan po ng mga PDLs natin. Actually, nagfo-focus ako ngayon, though may mga charities din po ako outside. May mga ginagawa rin kaming charities, kuya. Alam mo naman yun. Yes, alright. Especially po sa bloodletting donation po na gusto ko sana every 3 months na nagagawa yun. Tapos, eto nga po yung pinaka-ano ko ngayon is the PDLs po. Yun, ikutin namin. Actually, nakipag-coordinate na ako with Kuya RL. Game. Para Game. asahan kita. Okay, game. Si ma'am, sa inyo naman, regarding about the medical, kung may mga gusto Yes kayong po. tulong. So, yung mga gusto pong tumulong, mga gustong mag-conduct po ng medical mission, dental mission, humingi din po kami ng tulong para po sa mga PDLs po namin na mga may sakit po na walang financial po. Open din po ang BJMP po sa mga Thank you, ma'am. sa Thank you, tulong ma'am. po. Sir, ito na yung idol ko. Kapwa namin rider, si Sir Landar. Sir, ayan. Sa lahat ng viewers natin, sa lahat na nanonood, ini-invite ko po kayo na mag-charity activity sa mga jails po namin, hindi lang po sa Dagupan, kundi sa buong Region 1. Yan, yan na. Saan pa pong jails na meron. Puntahan nyo lang po yung kung anong pinakamalapit na jail unit meron kayo. Hanapin nyo lang po yung mga community relation service officers namin. Makipag-coordinate po kayo sa kanila. Doon po sa mga gagawin ninyong activities or kung ano po yung gusto nyong mga gagawin o you want to purchase our products. So punta lang po kayo. Then, yun nga, lubusin ko na rin yung pagpapasalamat sa grupo ninyo, yung Thank you po. pag-invite sa amin, yung group ninyo, sir. Charity Riders 1PH po. Charity Riders 1PH. Repack mo to. So sa pamunuan po ng buong regional RBJMP1, led by our regional director, sabihin ko ulit si Sir Senior Superintendent Florentin Esperos, sa warden ko din ulit kay Sir Chief Inspector Lamosen, sa mga wardens din ng ibang jail kasi galing din po ako ng Urdaneta. Sir, may ikot kayo talaga, no? Oo, paikot-ikot lang ako, sir. So kay sa mga wardens sa Urdaneta, kay Sir Batayan, sa classmate ko kay Inspector Cortez, Yan. at sa kay Ma'am Noemi sa female. So thank you sa ang aking ako na lang po in behalf of them. Thank you Ako po, na sir. lang po din ang bigay ng gratitude sa pagpapasalamat sa inyo. Okay. Thank you. Ma'am. Yes po, sir. Thank you so much po. Gusto din po namin magpasalamat kay Ma'am Zwanzi kasi siya po yung dahilan dahil nandito po tayo. And then Naiyak naman ako. nag-expand po yung mga orders, purchase po ng aming mga livelihood products dahil po sa kanyang pagmamarket po sa social media. Thank you po. Yes po. And then gusto din po namin i-take ito na opportunity para magpasalamat po sa aming pong mga service providers na kaagapay at tumutulong, sumusuporta sa amin pong programa sa BJMP po. Thank you po. Ma'am, ito paborito ko to, lagi nakangiti. Hi. Ano ba ito? Hello. Ayan. Mag-thank you na ba? Oo. Bakit tayo Okay. pa? Abaan pa natin, 2 oras pa. Okay. And I would like to take this opportunity para magpasalamat sa mga service providers na walang sawang nakikipag-partner sa amin. Siyempre ang LGU Urdaneta na pinamumunuan ng aming napakabutihing mayor, Hello, Honorable Mayor. Julio F. Paraino, Paraino. the third. Ayan. And CP Mall Urdaneta na kagapay namin pagdating sa mga job fair program. Ayan. Lagi kami na-invited na nakapag-exhibit kami ng mga livelihood products doon. Andyan din ng Vox Humana International na nagbigay sa amin ng scholarship para sa aming mga PDL and personnel. And actually, hindi lang basta scholarship kasi may 160 pesos allowance ang mga PDL natin every day. Galing. Yan. Habang every day na nag-attend sila, may 160 pesos silang allowance. Bukod So, sa magiging matanggap nilang NC2 certificate or National Certificate 2 Wow. mula sa TESDA. Malaking And- bagay yun. Okay.
Sino ba? General Service Office of Ordinata na pinamumunuan ni Ma'am Emily Lacero. And syempre, ang DNR Senaro Ordinata, Eastern Pangasinan, na So pinamumunuan Eastern, ni oo. Head Advisor Rico Viado, na sila po yung nag-sponsor po ng mga seedlings para po sa aming mga tree planting activities. Meron pa tayo nakalimutan, baka magtampo sila. Ayan, ang Alpha Phi Omega. Hati-hati Ayan. kayo, hati-hati, para ano, And baka kaya po kasi mga makalimutan. service providers niya sa amin eh. Amin pa lang po yung sinasabi Sa ko. kanila pa lang, iba pa yun sa inyo. Yes. Ang dami pala Ayan, ito. ang Alpha Phi Omega Quinta, Oo. sila po yung nagpo-provide po ng actually sila po yung partner namin, may memorandum of agreement kami. Sila yung galing, nagbibigay ng livestock, manok, pato para sa mga mga lumayang PDL. Thank you po Yan, sa ang kanila. purpose nun talaga, pararamihin, pag dumami, ibibigay sa other released PDL, Oo. hanggang dumami, magkaroon na sila ng sarili nilang Agriculture. Yes, ayan. Galing. Meron pa ba tayo nakalimutan? City Library of Ordineta. Yun, hello po. Gagawin namin yan Ayan. sa aming read the book activities, Pusok Alay Batang Matagumpay. Galing program. yan. Si ma'am naman, si ma'am. Ayun po, halos parehas pero may idadagdag po kami. Ang dami niyan, ano? Service provider. Mga LGU, City Health Office, yes, Yun. by Dr. Rachel Paraino. Hello And po. then, hello po ma'am. And then we have the Honorable Mayor from Pusurubio, Mayor Chan, from Mayor po ng ating San Manuel, Mayor po ng Asinggan. Hello po. Hello po. And then mayor po ng season sa lahat ng LGU na nakikater ng Ordaneta, male dorm, at saka female dorm. Maraming salamat po. Pero meron pa po kami isang inihiling po, sir. Ayan. Sana ho, sa ating mga manonood din ho, hindi lang po sa mga ating mga LGU, sa mga tagapanood, saka taga-suporta po natin. Sana ho patuloy pa rin po ninyo po kaming tulungan sa aming advocacy. Hindi lang po sa pang-PDL, pati po sa pamilya ng ating mga PDL, dahil nga ho, nandun na nga po yung nabanggit nga kanina, humane, makataong pag-aalaga at pag-develop din sa ating mga PDL para at least ho, paglabas ho nila, bagong PDL na po, bagong taon. Kasi nga ho, yung stigma na tinatawag Yung natin. stigma, oo. Yes, sa ating mga PDL na judge sila. So yun po yung hinihiling po namin, matulungan po natin sila sa mga pamilya nila. And then yung ating mga ibang advokasya, kagaya ng pagtulong sa pamilya na hindi po namin kakayahanin po talaga makakuha din po ng mga ibang livestock po, kagaya ng manok, ano pa yun? Pato. Sa amin po is goat. Yan ho, yun nga po, kasi nga po para at least maboost ang kanilang esteem po na talagang kailangan natin magbago para at least po mapagpo natin. Yun po. Thank you. Yes po. So yun po, maraming salamat. po. Ayan, galing naman talaga niya. Talagang saludo ko sa mga tumamaya. Tignan nyo. Next. So, sa amin din po, sa lahat po ng service providers natin, ang isang thank you po or scroll of paper na binibigay po namin sa inyo is not enough. Kasi alam po namin at ramdam po namin kahit hindi po kami yung directly na nakaka-receive po ng tulong ninyo from our religious providers, sa educational sector po natin, sa Maxima, sa LGU po na cover po ng Dagupan City Jail po. Maraming salamat po sa pag-reach out sa ating mga persons deprived of liberty para po ma-boost ang kanilang integrity pa rin po bilang tao. Dahil naniniwala po kami bilang isa sa mga taga-bantay po na may pag-asa pa po. Hindi lang po doon natatapos ang buhay. Tayo po magiging instrumento para sa kanilang pagbabago po. So yun po, salamat po. Yun, maraming salamat sa lahat. And before that, isa na lang munang salita. Ito ay para sa lahat. Sa mga kababayan natin, sa mga nanonood natin, hindi porket nakulong ay tapos na ang lahat. Dahil sila dito, itong mga taong to nasa paligid, itong mga kasama natin ngayon, sila ay nangangalaga, nagbibigay tulong, nagbibigay proteksyon para sa kanila, kalusugan man, mental man, o para sa kanilang pamilya. Tinutulungan pa nila. So, ako po ay nananawagan sa akin mga kasamaan from the Vloggers of Pangasinan na kung gusto niyo tumulong ay punta lang po kayo sa mga station nila. Hanapin niyo lang po ang Police Relation Officers o PCR nila. Or sa mga jail officers,
CRS para makatulong. Kasi alam naman natin na hindi nila kayang lahat. Outnumbered sila. Bira nyo from pagbibigay ng mga TESDA courses, pagbibigay ng livelihood program. At malaking bagay ito para sa kanila habang sila'y nasa loob. Sabi nga nila, yung stigma. Para mawala sa kanilang utak yon. Kasi hindi naman nila siguro sinasadya or nagkamali man sila, pero hindi na yun ang This tapos. program is brought to you by Hindi yun yung tapos. Hindi yun yung tapos ng kanilang buhay. Simula pa lang yun. So in behalf of Charity Riders One Philippines, in behalf of Rev Up Moto, in behalf of Papa Bolt and other charity riders dyan, ako po ay sa inyo sumasaludo dahil sa inyong mga kagatingan at sa paggawa na mga ginagawa nyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Once again, thanks sa mga lahat na nanonood. Please support. May mga pages sila. Kung gusto niyo sila mga contact, may mga pages kayo, mama. Paki-announce naman yung page para like nila. BJMP, ano ba yan? Oo. Para at least ma-like nila, para makita nila, or may mga silang gustong tumulong, direktahan na. Di ba? So, yes sir. So, sa Urdaneta District Jail Male Dormitory, you can visit our Facebook account at R1 Urdaneta District Jail Male Dorm. Yung one niya is R, capital I. Tapos Capital R. Urdaneta District, magkadikit po, and then CJFD po. CJFD. So paki-visit na lang din po. Nandun din po yung mga livelihood projects po ng ating mga Wow. PDL po. So ma'am, pwede kayong message yan regarding about pagtulong nila. Yes po. So yan, like the dagupan page ng BJMP and Urdaneta. Once again, in behalf of Rev Up Moto, and this is your host, Papa Bolt, and Charity Ride. Oh, meron pa pala. Okay. Sige, ano yung page. Iba pa yung page ng ano. Sa Dagupan naman po is yung Dagupan Mail, no? Mail. R1 dash, yung may dash yung sa amin. Ay, dash naman. Sa inyo, R1 sa dash, kanila, ano, Dagupan, diretso eh. CJMD. Yan. Tanda So, yung pwede dash. din kayong i-message dyan, sir. Yes, sir. May message dito din. Makikita mo rin yung mga activities, saka mga products nyo. products namin dito. Wow. So, guys, Thank you, sir. guys, ito yung mga products nila para makatulong. Bili kayo. Ano? Ma'am, may mga meron pa. Palitan niyo lang po yung sa male dorm ng Female lang, no? Papalitan na. Male dorm. Pareho lang actually pareho lang sa Urdaneta. R1 Urdaneta District Jail, sa amin naman female dorm. Ma'am, ano, and then, syempre makikita din yung mga products nyo. Yan. So, yun nga guys. Ulit, once again, from Rev Up Moto and Charity Riders 1PH, and this is your host, Papa Bolt, saying, charity is the best. Help people and do the rest. Yan. Thank you very much.